Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amor for Japan. Kabayan sa Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 16 to 30. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Sagittarius. General reading ha, kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo sa Sagittarius ha. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Gawin yung guide, yung warning sign na pwedeng lumabas sa ating reading para magkaroon ng positivity outcome sa buhay nyo. Sagittarius. Uy, have faith lang daw oh. Have faith, hindi yung sitwasyon na the choices is always available sa'yo. Ibig sabihin, ano, kung gusto mo you want to something to reveal, to restructure something into your life, mag-focus ka doon. At i-release mo yung mga dapat i-release, mag-action at mag-desisyon. Sagittarius. Uy, uy, uy. Tignan. May mga pag-uusapan na related sa mana, sa pera, ganyan, or sa finances, stability. Sagittarius, spiritual guidance, protect from harm. Tatandaan mo palagi na protektado ka ng taas. And syempre, andun din yung you want to protect someone into your life. Also, di sa enlightenment din, sa nakita ko dito, pwedeng ipapadala niya sa'yo yung mga sign na pwede mong gawin o pwede mong aksyonan, no? Pwedeng sa mga repeating numbers, pwedeng sa by the song, pwedeng sa panaginip, or pwede sa isang tao na pwedeng mamakausap at siya yung magiging sign para for something changes happen into your life. Be careful, do not take a risk. May mga bagay na huwag pa bigla-bigla, no? Kailangan planuhin maigi. Huwag maging impulsive. Yun na nga, in English ko lang. Ingat talaga si ate. Yun na, ang mag-ingat ka sa pagbigla-biglang sitwasyon, bigla-biglang pagsasalita, bigla-biglang action, biglang anything bigla. No? Ingat ka. You should accept valid criticism. Yan, may mga magkikriticize sa'yo, may mga tao na may masasabi sa'yo, or may taong kung ano yung sasabihin sa'yo. No? Kung ano man yan. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa paligid mo, kapitbahay mo, pwedeng sa karelasyon mo, or with someone, magkikriticize sa'yo. Ay, nalo. Fear, worries, tense situation. Andito yung situation na ang dami mong iniisip or may mga bagay na hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. May mga inaalala ka dito, medyo may mga tense situation happen, ano? Maaaring matetense ka o may malalaman ka or any situation na worried mo, no, dito sa situation. Pwede rin isa rin to si Cups, no, yung mga tao na kung ano yung masasabi nila sa'yo, ganyan. Mga tao na may balak sa'yo, baka tao lang hindi ka gusto, kung ano man yan. Uy, married. Welcome sa married is also this sa commitment kasi, no? Pwedeng kung this is a love life, ang nakita ko dito is kung single kayo, maaring they show you the person na pwede mong makapartner in life. Or, pwede rin na this is the past relationship, if this is love, may tao na nagkakaroon siya ng enlightenment, no? At gusto niya ng bumalik sa'yo. Or gusto niya na
gusto kanya kausapin. Yan. Or gusto niya ng, or kung single, gusto niya ng clarity kung gusto mo rin ba siya or ano. Yan. May mga ganong sitwasyon. Or sa iba naman sa inyo, this is third party relationship o kaya hindi pagkakaintindihan. Sa iba naman sa inyo is this a commitment na maaaring may mga pinagdadaanan in the relationship, no? Kasi andito rin si Dagger, andito rin si Cups. Maaaring may mga pinagdadaanan na problema o pag hindi maaaring, kung ano man niya, pwedeng problema niya, problema mo, pwedeng problema in both of you. Ganyan sa iba sa inyo. Baka naman sa iba sa inyo ay may ingat ka kasi andito si Dagger. No? Huwag kang pabigla-bigla. Andito si Dagger siya kasi Cups. Ibig sabihin, pwedeng may taong magsisinungaling sa'yo related to love life. Bulol no? Diba? Kumbaga, ito is pambobola to kasi bulaklak yan. Ibig sabihin, mabulaklak ang kanya mga sasabihin sa'yo. Pero kung tutuusin, ito siya. Kaya sabi dito, be careful, do not take a risk, diba? Huwag maging impulsive, huwag pabigla-bigla. Para hindi maging pangit ang kalabasan. News is on the way. Maaring makakarinig ka ng magagandang salita, magagandang papuri, or magagandang, ano man niyang magaganda na yan. Or pwede rin naman na pwedeng ka-relationship mo, connected sa'yo, kapatid, or someone into your life, pwedeng ka-relasyon, na may malalaman ka sa kanyang news. Ate, ano yung news na yon? Pangit. Hindi maganda. Siguro, mga bad news kasi is more on problem to no? Titingnan mo siya. Tapos kung titingnan ko siya dito, problem din siya. Maring in a bad way situation, na news, na hindi maganda, na pwedeng ikalungkot mo. Ganyan. And syempre, we have the honor. Yeah, may mga pagbubunyi o may mga tao na rerespetuhin nila yung decision mo, rerespetuhin mo yung decision niya. Yan, may mga papuri din ako nakikita ito. Also, ito kasi is the enlightenment also, no? Ito yung sitwasyon na you need to decide with something kung ano talaga yung gusto mong fokusan. Or ano ba talaga yung i-main concern mo into your life. Ganyan. Kailangan mo na, you need to be strong also with the king, K, K, ganyan. Maaring yung pangalan mo or your loved ones is may K sa pangalan, pwede. Yun ang nakikita ko dito. Confident lang, sinasabi rin dito is you need to confident in any decision making you make, pero you need to be very careful. Diba? Huwag pa bigla-bigla rin. May mga honor and situation. And syempre, use your wisdom. Ito yung sitwasyon, may mga didesisyonan ka at gagamitin mo yung utak mo o yung karunungan mo o yung intelligence mo, no? And syempre, with the wisdom kasi is, you need mo rin mag-trust sa intuition mo. Also, this a guide, no? It comes, related siya sa angels, or andito rin kasi si angel. Orchid din kasi is, protector. Protector siya with someone also. Also, sa sarili mo, eto na yung mga bagay o sitwasyon ka na mag-focus to your purpose, to growth, or to achieve something in your life para magkaroon ng positivity happen. Sa iba dito, extension ito, ha? Sa iba dito, extension with the bird flying, tsaka dagger, tsaka cups. Ayan na si fire. Ito na, si fire. Ano ba yung fire? Is an action. Diba? Fire also is apoy, is being a hungry situation. Siyempre, fire also is galit, tampo, inis, mga ganon. Pero dito sa reading natin, kung saan aspeto ng buhay mo yan, nandito ka sa situation mo na you need to use your wisdom, intelligence, make a decision, be strong, and go forward and take it action to your desire and sa iyong manifestation or yung kailangan mo ngayon na manindigan at mag-action, no? Kung hungry ka with something into your life, is commit doon ka sa bagay na yon, no? Pero you need to be very careful. Sinasabi nito, basta magtiwala ka sa intuition mo.
dito. Tsaka may mga tao rin ako na nakikita dito na kasi handito si Dagger tsaka si Cups tsaka si Chloe. May mga tao na maaring nakatingin sa'yo or minamasdan ka na pwedeng either sila is galit or inggit or hindi ka nila gusto. May mga ganun sa iba sa inyo. Mga malalapit yan o kakilala sa iba dito kasi andyan si Mary. No? Energy. Uy, 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 uy. Energy mo. Energy mo, happy ka ha? Happy ka sa mga tao na sa mga tao na nakakausap mo. Yan, happy ka. Nakakaramdam ka ng happiness. Andito yung situation din na may mga situation na you feel peaceful. You feel peaceful. Andun yung peace of mind. Kumbaga, no? Maari din na may mga iniisip ka na bagay-bagay na gusto mo umpisahan or mga bagay na gusto mo na nang umpisa. Ganyan. Or mga bagay na you want to fulfill in life. Yun. May mga situation na pinag-iisipan, no? Sa iba sa inyo. Maari iba sa inyo dito. Energy mo, happy ka, pero may mga iniisip ka raw dito na maaring pag-uumpisa or umpisahan with something. Parang ganun yung iba. Pero happy kayo dito. Happy, kumbaga, handun yung thankful with the blessing na malaki man o maliit yan. Thankful ka pa rin kahit papaano sa nakikita ko dito. Iba dito, parang may ikakat kayo sa buhay nyo or may aalisin ka o maililit ko. Pero pinag-iisipan ka eh. Dito. Parang you want to try new path situation or may mga sitwasyon na hinahanap mo yung gusto mo sa buhay. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Parating. Ano to, universe? Ano po? Okay. Ang parating sa'yo, parating sa'yo is may taong kukonek sa'yo. May taong kukonek sa'yo, kakilala mo na siya. Maaaring magkakaroon kayo ng pag-uusap, pwedeng kasamahan sa trabaho, pwedeng someone na mahalaga sa'yo dito, pwedeng isang lalaki sa iba, no? Iba-iba kasi kayo na pwedeng pagdaanan eh, no? Sa kakausapin ka niya, related to a money, to a work, parang ganun. Yun na nakita ko sa iba. Iba naman sa inyo is nahandito yung sitwasyon na ikaw and nami-misalignment. No? Kumbaga hindi mo alam kung ano yung gusto mo tahakin or pwede rin sa iba na you want to find peace in your life and you want to start a new beginning sa buhay mo. Pwedeng ganon. Pwedeng aalis ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo to start a new beginning in life and gusto mo na kasi ng peaceful resolution sa buhay. Pwedeng ganon sa iba. Pwedeng trabaho to, pwedeng relationship, or pwede rin na kung may mga kasamahan sa trabaho na nagkaroon ng bullying or hindi nagkagusto, maaring
iiwasan mo na lang sila, hindi ka na lang makipag-go sa kanila, ganyan. Sa iba naman sa inyo, this is a for motivation situation. Ibig sabihin, na panghihinaan ng loob sa mga bagay na gustong gawin o gustong umpisahan sa buhay. May conflict din ako nakikita ha. Yan, may mga tao matataas ang ego, may mga tao na hindi ka gusto, or ayaw nilang makapag-usap or makapag-collaborate sa'yo, ganyan. Also is mga tao na alam mo yun, nandun yung nakikipag-kompetensya sila sa'yo or ikaw ito, no? May mga disagreement din ako na nakikita dito sa'yo. Yun ang parating sa'yo. Sa iba sa inyo, may papasok sa inyong pera. Para di sa inyo pera. An opportunity. Pwedeng hindi man siya pera, pero siya, valuable things darating sa inyo. Pwedeng gift, pwedeng you receiving something, pwedeng may tao na may bibigay sa sayo, susuportahan ka niya, or something na maaaring maganda. Maganda siya, actually. Ano dapat iwasan? Or pwedeng ikaw ito ha, vice versa tayo. Tandaan nyo palagi, no pointed name, vice versa, wala pangalan mo dito. Dapat mong iwasan, okay? Ang dapat mong iwasan, dapat mong iwasan yung hindi ka mag-action. Yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung mag-doubt ka sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Kumbaga, if you have an idea na gusto mong gawin, aksyonan, desisyonan, umpisahan, gawin mo. No? Iwasan mo yung hindi ka maging active or ma-unproductive ka in any situation in life. Iwasan mo ma-impatient ka. Iwasan mo yung maghintay ka lang na maghintay pero hindi ka naman naninindigan. Iwasan mo yon. Gawin mong manindigan ka. Huwag ka lang magpa-stuck o magpatalo sa iyong emotion. Kaya nga dito si fire, di ba? Maybe you are related to a fire sign. Di ba? Aries, Leo, Sagittarius, same energy mo. And syempre, gamitin mo yung karunungan mo, gamitin mo yung being a king, tandaan mo you are the king, or babae ka man o lalaki, tatandaan mo may crown ka, may crown yan, di ba? Kung hungry ka for something, actionan mo, kung alam mo sa tingin mo is makakagod ito. Yun ang nakikita ko dito. And also, iwasan mo yung ma-burnout ka, ma-drain ka, yung i-admit mo na lang na, okay, fine, talo ako, okay, fine, give up na ako, okay, fine, hindi na siguro to. Kumbaga, hindi mo ipaglalaban yung gusto mong mangyari in life. Yung gusto mong maganap into your life. Focus and effort to develop something in life. Siyempre, may mga bagay na kailangan ayusin, may mga bagay na kailangan kumpunihin, masterin, or any situation. No? Huwag kang mag-quit or huwag kang magpatalo. Kumbaga, no? Huwag kang magpatalo dito. Kailangan mo rin kasi dito is to invest more to yourself to take it action. Kailangan sa iyo is mag-trust ka, be adventurous, and kumbaga level up. Ganyan. So, kailangan ng may kausap, na magkaroon ng pagkakasundo, pag-uusap, gawin, sinasabi dito. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Sa love, kamusta ang love ni Sagittarius? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino man yan? Nya. Ano ba yun? Diba dito may separation, no? When it comes sa love, okay, when it comes sa love, ang nakikita ko sa iyo dito, kung kayo is single,
Ay, ang daming tao ah. Sa iba dito, ano to? Related to sa magulang. Magulang, kapatid, ate. Ang tao. Oo, kasi may magulang dito eh. Pwedeng magulang ng karelasyon mo, kapatid ng karelasyon mo, or vice versa sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Okay, sa mga single, ano eh, sabi dito, you need to cutting the cord. Kung ika-cut mo yung cord mo, in the past situation mo, malaki ang magbabago sa iyo. There's a new beginning, a new horizon coming into your life. Alam ko naghihintay ka na parating sa buhay mo sa nakikita ko dito, pero may mga bagay na kailangan mo maging responsible, no? May mga bagay na kailangan mo muna maging patient kasi anytime is may darating na bagong tao na maa-attract sa'yo dito, or maybe this person is the past situation na they manifesting you and still holding you, no? Sa iba sa inyo or vice versa tayo. Sa single may darating. Either past or new is coming. Ako nakikita. Kung sa bago siya, pwedeng ikaw yon or siya ha. Andun yung ano eh, hindi pa siya nagaano. They keeping your feelings pa niya. Kinikip niya pa yung feelings niya. Sa nakikita ko doon. Sa mga iba naman eh, nandun yung ano, yung manifesting na sana bumalik ka. Sa mga nagkahiwalay yun ha, sa nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay, sobra yung ano no, yung maaaring nagkaroon ng mga sagutan, may bisyo yung isa, maaaring isa is babaero, lalakero, or something bisyo na masama or hindi nakagood sa relationship, or nahandin yung nagkaroon ng burnout, nabastos ka niya, nabastos mo siya, vice versa, no, nagkaroon ng options di sa relasyon na burnout talaga. Sa mga magkakarelasyon, kung babalik siya, naiisip ka niya, magulo kasi, no? Kasi nagkaroon na rin kayo ng conflict. Kumbaga, ang dami na rin nagbago sa situation. Ang nakita ko kasi dito, yung isa sa inyo is pumili ng kanyang direksyon sa mga nagkahiwalay, sa nakikita ko. Pero yung isa is naghihintay pa rin siya, ay kilala. Sa iba dito kilala niyo to. Maybe a friend, sorry. Mari nakakasalumuhan mo na siya or a friend. Sa iba dito is magulo yung isip niya, gusto kanya kausapin, naghihintay siya ng tamang panahon at pagkakataon na gusto niya ng renewal sa iyo. Yun na nakikita ko. Sa iba, ewan ko, focus kasi isa sa situation niya eh. Focus siya sa gusto niyang gawin, no, yung isa dito. Isa sa inyo, ibig sabihin. Sa mga magkarelasyon naman, may mga unexpected blow-up emotion sa relationship na ito na nagkaroon ng pagbabago. Pwedeng sa part mo o sa part niya. Yun na nakikita ko dito. May mga nagkaroon ng mga two decision making or two path situation, or nagkaroon ng emotions, no, sa relationship. Sa nakikita ko dito, hindi ko alam kung sa party mo to o sa kanya or in this relationship. Nagkaroon ng mga emotional situation, nagkaroon ng pagbabago. Pwedeng iba sa inyo is nagkaroon kayo ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, or sa part mo or sa part niya, vice versa, nagkaroon ng mga gulo o hindi pagkakaintindihan. Pwedeng sa trabaho, pwedeng with someone, yun ang nakikita ko dito. Naghahanap ng bagong direction, or there's a new direction happen, or new horizon happen into your sa relationship. Pwedeng naghahanap or may mga new beginning happen sa relationship na ito, sa nakikita ko dito. Pero mag-wait ka daw kasi kung ano yung mga pinagdadaanan ng relasyon na ito within 3 hours, 3 minutes, 3 hours, 3 days, 3 weeks, or 3 months is magkakaroon
ng magandang situation. Kumbaga, magiging masaya muli yung relationship. Ganyan. Maaaring makakalakpas, may mga malalakpasan yung mga paghihirap or lungkot o yung emotions na ito sa nakita ko dito. Kung saan aspeto ng buhay niyo yan, pwedeng sa relationship. Kasi pwedeng sa kanya, o pwedeng sa inyong dalawa. Magkakaroon ng malalakpasan niyo siya. Kamusta po yung money ni Sagittarius? Uy, devil! Maluga. The devil! Again! Oh, two devil. When it comes sa money, lungkot ano? Sorry Okay, when it comes sa money, ang dami mong iniisip na bagay-bagay na hindi mo alam kung ano yung gusto mo in life or hindi mo alam kung saan yung gusto mong directions in life. Siyempre, sa money mo kasi handi yung nag-illusion ka, nagde-daydream ka, may mga wishful thinking ka na naisip, pero sa money mo is you are more on stagnant, no? Ibig sabihin, may blockage ka. Ibig sabihin, you are trap yung pera mo, no? Dito sa situation. Hindi siya nagsasucess. Kung sabihin mo sa akin, nagsasucess ba? It's no, hindi siya nagsasucess. Pero you need to decide dito sa situation. Dahil sa blockage na yan is kailangan mo i-release yung blockage na meron ka ngayon, no? Kailangan mo siguro mag-action, try new decision making, try new path, or try mong mag-escape o mag-walk away with something na ikinakatrap mo, no? O kinakastak mo. Yun ang sinasabi dito, no? Kaya medyo magulo yung pera mo. Wala akong nakikitang growth dito sa nakita ko. This is the time na, no? You need to decide. Nagkakaroon ng mga deep wound, may mga painful, sadness, situation. Siyempre, handin yung pagiging no? Maaaring iba sa inyo, ikaw or someone is parang denying ka sa sarili mo. Maaaring ganun. Or may mga sitwasyon lang na may mga denying ka na okay ka pero deep inside it's no. Pwedeng ganun. Pwedeng hindi mo pinapakita o hindi mo sinushow sa lahat na nahihirapan ka. Pwedeng ganun. No? Actionan mo siya dito, no? Actionan mo siya. Kasi medyo magulo yung money mo or hindi nagsasucess siya. Na stuck siya. Stagnant. Advice. Ano ba itong mga anak ko? Kung may mga bad habit ka, medyo baguhin mo rin. Or pwede rin kasi dito na may mga tao na hindi nagiging totoo sa'yo. Pwede kang niloloko ka sa pera, ganyan. Pwedeng hindi sila nagiging totoo sa'yo pagdating sa pera. Yun. Mag-ingat ka, no? Kasi andito si Ahas, so ibig sabihin, may tao na may masamang pakay sa'yo. Pwedeng kumokonek siya sa'yo when it comes to money or kasama sa trabaho. Or relationship ito sa iba. Ingat ka ha. Yan. There's a dark thought. Connected siya. Siyempre connected siya sa'yo. Lalabas ba yan dito kung hindi connected sa'yo? There's a dark thought situation. Yan. May tao na nagbabackstab sa'yo or may tao na nag-iisip na sana hindi ka magwagi, hindi ka mag-success, hindi maging maganda yung buhay mo or hindi maging maganda yung meron ka sa ngayon. Ay, ito na pala tayo. Okay, when it comes to advice. When it comes to advice is you need to commit to yourself, to rebuild or to structure kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. This is time to move on or kinakailangan mo ng movement
kailangan sa isa positive destination, clear path, kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo, mag-action ka ang sinasabi dito. Continue sa direction to find your goal, kung ano ba talaga yung goal na gusto mo mangyari. Tandaan mo, you need to release or ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na ikaka-stuck mo o ikaka-stagnant mo. Ang sinasabi rin dito na huwag ka magsayang ng oras o ng panahon. Siyempre, mag-forward ka. And then also, this is a time to take it action. No? This is a time to take it action din sa sinasabi dito. Kumbaga, tama na ang pagiging relax or pagiging komportable or pagiging walang ginagawa. Kumbaga ganyan. Ito na yung time na para mag-action ka. Ito na yung time na para gamitin mo yan. Ha? Yun. Huwag ka ma-out of control. Huwag mo na i-delay yung mga dapat na pwede namang gawin na, actionan na. Kailangan sa'yo ngayon is pagbabago. Need to heal something into your life. Arigatou namaste. God bless.